Ombudsman Remulla, ibinuking si Pangulong Bongbong Marcos. Halaka, ano ito? Sir, yung mga ito po ba isa sa publiko na? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrample na ating violate. Kaya we will gather tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahat talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka mamakita pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano bang purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman not left in a lurch, not left in a void ang Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marami, nandiyan na yan. Actually, nandiyan na naman sa Ombudsman ang mga report na yan. At bubuklatin natin. Pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dumating. May nagtanong, ibinuking na raw ni Ombudsman Remulla si Pangulong Bongbong Marcos. Mukhang pasabog, diba? Pero bago ka mag-react, pakinggan mo muna to. Dahil yung binuking pala, hindi skandalo. Therefore, baka masyak ka kung ano talaga ang nilantad niya. Transparency and a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung malaman ng taong bayan ang ginagawa ng ombudsman. Kaya papaliwanag natin sa kanila yung mga ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may opisina ng gano'n. Sabi nila, transparency, accountability, mabilis na hustisya, parang textbook words lang. Pero kapag pinagsama mo sa aktual na plano, therefore doon mo makikita kung bakit nagsishift ang laro. Secretary, when you say transparency, you are open to the media. Magkakaroon ng ganung media office. I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office when we step in. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. Ito ang direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming headline, maraming hula, pero ang mismong sinasabi ng bagong ombudsman, linisin ang proseso, buksan ang pinto at bilisan ang kaso. Therefore, kung may ibinuking man kay Pangulong Bongbong Marcos, ito yun, na ang gusto ng Pangulo ay public accountability na may malinaw na takbo, walang pa-star, puro trabaho. Nung hiningi ko yung trabaho ito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman to prosecutorial. It also, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat sinusubaybayan din ng ombudsman. Public accountability starts with transparency. Magandang soundbite, pero ang mas mahalaga, operationalize. Therefore, tuloy-tuloy na interviews, updates at paglalabas ng impormasyon mula sa ombudsman. Hindi para magpasikat, kundi para malinaw ang takbo ng mga kaso habang protektado pa rin ang data privacy. What are your priority cases, Secretary? Ito muna tayo eh. We're entering in the midst of a firestorm. Siyempre, let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapin natin ang mananagot. Sagot at mananagot. At hindi lang call out, may blueprint. Pwede ka kasing magsalita buong araw, pero kung walang sistema, wala ring saysay. Therefore, ito yung blueprint na binuo. Una, fact-finding muna, mabilis ang follow-through. Mag-validate ng datos, ayusin ang case files, tapos iakyat kung saan nararapat, lalo na sa mga SG-27 pataas. Pero hindi lang basta forward, therefore, kailangan kompletong ebidensya para hindi tinatagal-tagal sa korte. Ang mahalaga kasi ngayon sa rules ng ombudsman, may fact-finding. I-validate namin lahat ng data na sasabit. Yung mga final na ICI, yung ipa-file ng DOJ with regards to those above salary grade 27 and above. At yun, maasahan na gagalaw yan na mabilis. Susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari, kaya pabibilisan natin ang konti. Pangalawa, DOJ Ombudsman Handshake. May alignment sa mga kaso mas mababa sa SG-27 at sa mga nasa trial courts. Pero ang goal, hindi duplication. Therefore, refinement na ugnayan.
para walang gap na pwedeng lusutan. Ano kasi yan meron talagang relasyon ang Ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement niya, may kasunduan ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa sa paglatag ng kaso sa RTC na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito at marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. At pangatlo, anti-delay stand sa korte. Alam mo na yan, motions, resets, technicalities. Pero kung maayos ang ebidensya at maagang nakalatag, therefore, mababasag ang pader para maubos ang pasensya ng bayan. Pang-apat, time and motion plus case close mapping. Hindi emosyon ang laban, numbers ito. Pero kapag alam mo kung gaano kabigat ang docket sa sandigang bayan at ombudsman, therefore pwede mong re-engineer ang daloy para umikli ang case to decision window. At segment number 3, SALN transparency pero may guardrails. Gusto ng publiko, bukas na gobyerno. Pero may Data Privacy Act at tunay na risk sa kaligtasan ng mga tao. Therefore ang approach, malinaw na guidelines kung paano ilalabas ang SALN. Hindi one size fits all, kundi responsableng transparency. At hindi rito nagtatapos. Pero kung ang media at investigative groups ay may findings, therefore, isalubong yan sa opisina. Two-way street, crowdsourcing, oo, pero dapat may feedback loop para hindi napuputol sa ingay ang ebidensya. Sir, yung mga ito po ba isa sa publiko? Ano yan? Dapat lang. Pero meron tayong data privacy law. Meron tayong pangingatan. Wala tayong karapatang matatrampo na paano na ating mag-violate. Kaya we will gather tayo ng guidelines lang sa pag-release ng SALN. And basically, unang-una ayaw natin yung subject ng data privacy law. Dapat igalang natin lahat yan. At pangalawa, hindi dapat maging risk yan sa mga tao na i-release mo information. Kasi baka mamaya talagang naglahat talaga ng figures yung tao, ang isang opisyal, marami siyang cash, baka mamakit na pag nilabas natin lahat yan. At ang siguro isa pang bagay na dapat tingnan natin, yung sharing ng information. Ano bang purpose? Ba't kinukuha ang SALN? Kung ito yung investigative journalism, yung sana naman i-share ang findings. Exactly all the findings should be shared with the Office of the Ombudsman also. Para naman not left in a lurch, not left in a void ng Office of the Ombudsman. Makinabang din naman. Sa pag-release ng information, we get information back also. Isama pa dito ang flood control, confidential funds, and the rest paano i-handle. May mga kaso matagal ng usap-usapan, flood control projects, committee reports, confidential funds at iba pa. Pero imbes na verdict agad, therefore ang linya ay study, validate, file where proper. Hindi ito show trial, therefore kapag umusad, tatahakin yung landas na tatayo sa korte, hindi lang sa kamera. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon ay yung committee report po ng House on the confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Marahil, nandiyan na yan. Actually, nandiyan na naman sa Ombudsman ang mga report na yan. At bubukatin natin, pag-aaralan, at tatanungin natin yung mga may hawak doon ngayon. Mga may hawak at yung may tungkulin na hawakan ng mga kasong yun bago tayo dito. At number 5, the PBBM angle. Madaling gumawa ng naratibo sa X versus PBBM. Pero yung ibinuking dito ay hindi kontra. Therefore, mismong direksyon ng Pangulo ang nililinaw. Accountability that works. Sir, you spoke to the President. Ano po, sir, yung mga instructions na binigay po niya sa inyo? Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At hinahanap ng taong bayan yan. At ako naman siyempre, yun naman ang hinahanap ng trabaho. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Kaya nagkasundo naman kami dyan sa bagay na yan. At marami pang iba na kinakailangan gampanan para mapabuti natin ang takbo natin. Ang vision fit, Pangulong Bongbong Marcos pushes systematic fixes over theatrics. Pero kung walang taong kayang mag-translate sa proseso, kulang. Therefore, ang ombudsman na may game plan sa evidence, caseload at coordination, iyan ang mismong gear. Gayon din ang economic reality. Investors at ordinary Filipinos need predictability. Pero walang predictability kung meron ang issue ng justice system. Therefore, kapag stable at malinis ang pagresolba ng kaso, bumababa ang governance risk. At gayon din ang public trust. Pilit i-frame ng iba na puro ingay, pero kung consistent and transparency, ang transparency with guardrails, therefore tumataas ang tiwala. Hindi dahil sa press release, kundi dahil nakikita ang resulta. Cases filed, trials that move, decisions that land. Kaya ibinuking ba si Pangulong Bongbong Marcos? Oo, pero hindi sa paraang iniisip ng mga naghihintay ng gulo. Therefore, ang ibinuking ay ito, na ang direksyon ng administrasyon ay accountability na may sistema, transparency na may proteksyon at hustisya na may bilis na walang sisinuhin
kahit sino pa siya. May usaping transparency at hustisya sa pamahalaan, pero mas mataas ang sinasabi ni Santiago. Ang karunungang wala sa itaas ay una sa lahat dalisay, mapayapa, mahinahon, handang makinig sa katwiran, puspos ng habag at mabubuting bunga, walang kinikilingan at walang pagkukunwari. Santiago 3:17. Sapagkat ang hatol ay walang awa, sa hindi nagpakita ng awa, pero ang habag ay nagtatagumpay laban sa hatol. Santiago 2:13. At kung pagod ka na sa ingay ng paratang at depensa, lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Therefore, lalapit siya sa atin. Santiago 4:8. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo, ang Panginoon ng kalulatian. Santiago 2:1. Siya ang ganap na pag-ibig, biyaya, awa at katarungan, kaibigan. Kaya naman kaibigan, ang tanging kayang magtuwid ng hustisya at puso, pero hindi sapat ang impormasyon, kailangan ang pagsuko. Therefore, lumapit tayo ngayon sa Kanya. Isuko mo ang bigat ng loob mo, ang takot at ang kasalanan sa ating Panginoon Jesus. Huwag mo nang ipagpaniban. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig, biyaya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pag-ibig, biyaya, awa at katarungan na nahayag sa iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Jesus. Linisin niyo po ang aming puso. Palitan niyo po ng inyong karunungan na dalisay at walang kinikilingan. Iayos niyo po ang aming landas at ang aming bayan. Gabayin niyo po ang aming mga pinuno sa katotohanan at integridad. Inaamin po namin ang aming mga pagkukulang at sumasampalataya po kami sa aming Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin niyo po kami at turuan niyo po kaming lumakad sa liwanag. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa pag-ibig sa amin at gabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya ang tanging Panginoon, magpakailanman.